Okay, so magandang umaga mga STEM students ng senior high school, ano? So meron kayong task, no? So ito isang request, ano? Ano yung nakarating sa akin, so ipapasagutan sa atin ito yung problems, ano? So marami ito, unahin natin ito number 1. A mathematician was shopping for furniture when he stumbles across the clocks area and finds different sizes of clocks. So orasan. He then thinks what he's finding in the clock that he would buy. So he tells the shopkeeper that he would like a clock with a diameter that is irrational. Ano? So gusto ng mathematician ay irrational yung diameter. So the shopkeeper then gave him 3 clocks as a challenge. Ano? As a challenge. The first clock had this equation. So na ito yung first clock, ito yung equation. So ito ay equation ng isang circle. The second clock, may yung ends down ng diameter niya, binigyan tayo 2 points, ano? So ito. And then the last clock, so binigay naman yung area nung circle, nung clock, 144 square units. So ang tanong sa atin, which clock or clocks would fit the mathematician's request? So, kakaiba itong pamilihan, ano? Yung shopkeeper ay pinapili yung mathematician. So biruin mo yun. Alam nung shopkeeper itong mga ganito, ibinigay dun sa mathematician, meron kaya ganun talaga? So ito ay isang siguro sa totoong buhay wala naman sa ako nakikitang ganun, no? So ito ay ginawa lang ng real life situation, ano, para sa inyo, para ating sagutan, and then syempre makuha ng ating utak, ano, sumahasa sa pagsosolve. Okay, solve na natin. So yung first clock, so kasi ang kailangan natin ay diameter, so ginawa dito ay equation ng circle, ano. So ang equation ng circle, so ito muna yung first clock, ha. Solve natin. So equation ng circle ay x minus h quantity squared plus y minus k quantity squared is equal to, ano nga ba yun? Parang medyo nakakalimot na, sir. Is equal to, ayun, is equal to a squared, ano. So yung a, so yan yung radius. Okay, pakita natin. Where yung h at saka k, so yan yung center. Ano, lagyan natin ng ayan, ito yung center ng circle. Center of the circle. So lagyan natin to. Okay? And then yung a, siya yung radius ng circle. Radius of circle. Okay. So solve natin. Paano makuha ang radius niyan? And then makukuha natin ang diameter. So given tong equation na ito, x squared, so tingnan natin, plus y squared minus 32x. So kung papansinin ninyo, itong ginamit na variable ay parehas x. So gagawin ko itong y. Baka ito isang typographical error lang, ano. So pasabi na sa inyong guro, baka na typographical error. Kasi mauuna talaga yung x. Kung kagaya dito, yung second power ng x, nauuna yung x. Ito ay baka y, ha? Okay, gawin natin yung y. Plus 18y plus 193 is equal to 0. Okay? So let's solve. So paano isosolve itong equation ito ng circle? So pagsamahin natin yung may x na variable, x squared minus 32x, and then space y squared plus 18y, and then space is equal to, yung constant ililipat ko na sa kabila, magiging negative 193. Okay, so makikita ninyo nilagyan ni sir ng space. Bakit? Gagawin natin itong perfect square trinomial, ano. So ito ay plus ito,
So itong dalawang ito ay perfect square trinomial in terms of x, perfect square trinomial in terms of y. So anong idadagdag natin dito para maging isang perfect square trinomial? Kuhain nyo yung gitna, and then divide 2. So kung pag na-divide na natin na 2, negative 32 divided 2 is negative 16. Tama? And then square. Okay? So, wag kakalimutan kung anong idinagdag dito sa kaliwa, siya nating idagdag sa kanan to balance. So, plus negative 16 quantity squared. Okay, next. Ito naman, sa y, kalahati ng 18. So, divide 2 is 9. So, plus 9 quantity squared. So, kung anong dinagdag sa kaliwa, idagdag sa kanan. Plus 9 quantity squared. Okay. So, isulat na natin ito ngayon sa binomial, perfect square binomial. So, x, yung first term, second term, minus 16 quantity squared. And then sa y, plus, wala nang problema kasi positive naman, Kung negative yan, so i-change lang natin. So, plus y, yung first term, and then yung last term, plus 9. Then, quantity squared. So, kung makikita ninyo, ito ay nasa equation, nandun na tayo sa form ng equation ng circle, So, ito na. X minus h quantity squared plus the quantity of y minus k quantity squared is equal to a squared. So, dapat ang makuha natin dito ay isang, anong tawag dito? Perfect squared number. Okay, tingnan natin. 193 negative 193 plus 16 squared is 256 plus 9 squared is equal to 81. Tama? Okay, so 81. Solve natin. 256 plus 81. Yung positive muna. So we have 7, 13, 3. 337. And then, minus 193. Okay? Parang nalabo na. Kita pa ba? So, we have this as 4, 2, 1, 4. Okay, 144. And 144 is a perfect squared number. Okay, so meron na tayo. So, x minus 16 quantity squared plus y plus 9 quantity squared is equal to, yung 144 ay pwede kong isulat as 12 square. Okay? So, meron na tayo. Kuha na natin. So, punta na tayo dito. So, ang h natin, so, subtraction. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-change ng sign. So, ang h natin ay, yung center natin, ang h natin, so, dito natin isulat sa tapat. 16. Okay? And then ang k, so subtraction, so positive ito, so mag-change tayo ng sign. So ang k natin ay negative 9. Para pag isinubstitute natin doon, babalik sa positive. So ito yung center. So lagyan natin ito ng letter C. Sorry, hindi nakita sa camera. So yun yung center. And then ang radius natin, so, center and radius is equal to 9 yung a squared. So, ang radius natin ay 12. Okay, so nakuha natin yung center, yung center ng circle, and then yung radius. Kaya lang, ang hinahanap natin diameter. Edi may radius tayo. So, diameter is equal to times 2. Diameter is equal to twice the radius. Okay, so diameter is equal to 2 times 12. And then, ang diameter natin ngayon ay 24. Okay. So, ito kaya ay isa sa mga pagpipilian ng mathematician. Ang kailangan daw niya ay irrational. So, irrational ba ang 24? So, hindi irrational ang 24. So, ibig sabihin yung first clock na ibinigay sa kanya yung equation ng circle, so hindi yan kasama sa pamimilian. So, eliminate na yan. Okay, sagutan natin number 2.
kuha tayo scratch. Okay, so dahil pang scratch dito sir. So yung number 2, sorry kung magiging makibuo ang camera. Okay, so yung number 2, meron tayong 2 points, given 2 points. We have 3, 6, and 9, 8. Ito daw yung tigkabilang dulo ng diameter. Kung halimbawa tayo ay may circle, and then nakalagay yung circle natin sa Cartesian plane, may coordinates siyang ito yun. So ito, yun yung coordinates niya. So diameter So ito yung center. So passes the, so yun yung diameter. Okay? So ibig sabihin 2 points, kukuhain natin ang length. So ibig sabihin gagamit lang tayo ng distance formula. So ano ba yung distance formula? Okay, so distance formula. So ito ay grade, ito? Parang grade 8 sa linear, So sa linear, ito ay linear function parang naituro ito, grade 8. Okay. So ang distance formula, may formulang D is equal to the square root of, x sub 2 minus x sub 1 quantity square plus y sub 2 minus y sub 1 quantity square. So, natandaan na yung formula yan? So, isa-subtract lang natin, pero ito, dinerive ito sa, ang tawag dun yun, na-derive ito sa Pythagorean theorem. Ito yung, anong tawag ito? Ito yung, ang tawag dun, so nakaganon. So siya, ito yung A, ito yung B, ito yung C. Okay, hypotenuse ng right triangle, Naalala niyo, sir. Okay, sige. Solve na natin. Ay, sir, alin dyan ang x sub 2, x sub 1, y sub 2, y sub 1? O, di unahin na natin to. Kaya nauna ito, dito yung x sub 1. Siya yung abscissa. Y sub 1, ordinate. So, ito na yung x sub 2. Ito yung y sub 2. Okay? Okay. Solve na natin. So, distance is equal to, so, substitute muna natin. X sub 2, 9. Minus x sub 1, 3. Then, quantity squared plus y sub 2, 8. Minus y sub 1, 6. Quantity squared. Okay? So, na-substitute na natin. Then, the square root of 9 minus 3 is 6. Quantity squared plus 8 minus 2. 8 minus 6 is 2. Quantity squared. Madali lang pala yun. Distance formula na yun. And then 6 squared is 36 plus 2 squared is 4. Okay? And then distance is equal to the square root of 36 plus 4 is 40. And ang 40, so pwede nyo na itong pindutin sa inyong calculator. Kaya lang kung ilalagay pa natin sa simplified form, ang 40 ay 4 times 10. So pinactored out ko yung isang perfect squared number. So d is equal to, ito, square root of 4 is 2. And then, matitira yung 10 sa loob. Ibig sabihin, hindi siya perfect squared. So, nakuha na kaya ang kasagutan. So, siya ay isang irrational. So, lagyan natin yung saktong sagot. Pindutin sa calculator. 2 times square root of 10 is equal to 6.32. Something, 6.32. So, mahaba pa yan. Mahaba pa ang kasunod yan. So, dito na lang, 3, 2, ilagay ko natin lahat. 3, 2, 4, 5, 5. So, may calculator ako rito. Baka sabihin nyo naman, memorize ko. Natingnan ko.
320 3, 4, so hanggang dyan lang binigay ng calculator. So ibig sabihin, okay, irrational na ito. So ito ay isa na sa pamimilian, ano? So irrational ang diameter. Okay, kaya lang, so ito lang kaya kasi may pangatlo pa di ba? So tingnan natin yung pangatlo. So the last clock had an area of 144 square units. So dito ko na lang para kita nyo rin, ano? Hindi na kukuha ng panibagong scratch paper. Lagyan ko na lang ito kasi madali lang naman yan at area ang binigay. So ang area daw nung clock is 144 square units. Okay? And then makikita natin na ang area, ang formula ng area is equal to pi r squared. Ano? So pi r squared. So ang area is 144. So hindi ko na muna ilalagay yung square units, ano? So yun lang naman ang kuha natin. 144 is equal to pi r squared. Okay, so kung makikita ko rito, kung akong pag-a-analyzein o kung ako ang mag-aturo, parang ito ay itong given na ito ay isang typographical error na naman, ano? Kasi parang sakto ito kagaya nung sa naunang clock 144, ano? So dapat baka ito ay 144 pi. Siguro nalimutan niyo yung pi sa given, ano? So i-try niyo na lang, ha. 144 pi. So yun ang gawin natin. Ilagay ko ay ang area is 144 pi square units. So ibig sabihin itong area na ito, ang sukat daw niya ay 144 pi. Okay, so makikita nyo kung bakit nakuha ni sir na yan ay ano. Okay, kasi kailangan ko yung radius. Tatanggalin ko muna yung pi. So cancel na yung pi. Okay? So ibig sabihin, ang natira sa akin ay yung radius squared and 144. So kita ninyo na ang 144 ay isang perfect squared number. Taking the square root of both sides, cancel yung radical, cancel exponent. So ang radius ko ngayon ay square root of 144 is 12. So ibig sabihin, itong number, itong pangatlong pamilian na clock na ito ay kasing laki. Ano? Kasing laki lang kasi ang magiging diameter din ito is equal to 24 units. Ano? So ibig sabihin ito ay kasing laki lang nung naunang clock. Okay? So kasing laki lang ito nung naunang clock. Pero itong pangalawang clock na binigay yung endpoints nung siya ay maliit, ano? Maliit na clock lang siya kasi 6 point something, ano? 6 point something lang units din. Lagyan lang natin na units, ano? So units. So ang pipiliin ko, so final answer. Lagyan natin ng final answer. So therefore, kasi yung ipangatlo ay sakto din, ano? Hindi siya irrational. So therefore, ano nga yung pinakang tanong niya? The mathematician, ganda ng sulat ni sir, mathematician nga. So the mathematicians, so therefore the mathematician, ano na, lalagyan natin, would choose, o will choose, ano? So would choose the second clock. Ano? So the mathematician would choose the second clock with an irrational diameter. Okay. So sana medyo makatulong ito ng kaunti. So ang alam ko ay marami yung problem ninyo. Kaya lang ay talagang
yung problem ninyo na ipinasa akin ay marami siyang erroneous, pag sinabing erroneous, mga typographical error. Kaya siguro minsan ang mga bata at saka yung mga guro na nagtuturo ay nahihirapan, Kasi parang may mga mali. So kagaya nito, dapat ito Y. Ito dapat ito may pi kasi kung ito ay walang pi, pahihirapan tayo nito sa pag-solve ng diameter. So naunawaan naman natin na ito ay dali-dali itong ginawa, Ito ay pinapasa lamang sa mga master teacher, sa mga kwan. So dali-daling ginawa, siguro sa kadalian ay hindi na na-check ng doble, So yun lang muna. Number 1, susunod na yung mga problem. Okay? Maraming salamat mga STEM students, ng senior high. Bye-bye.